isa sa pinaka-heartbreaking na story sa Bible, which is ang story ni King Joash. Sa story ni King Joash, makikita natin dito na siya ay naging tapat sa Panginoon nung nabubuhay yung kanyang mentor or pastor na si priest Jehoiada. As a Christian, we should not be someone na nakasalalay yung faith mo sa leader o nakasalalay yung faith mo doon sa kung sino yung gumabay sa'yo. Yes, they are really powerful. They really mentor you. They really inspire you to do something for the Lord. Pero hindi dapat sila yung maging foundation ng faith. Yun yung pagkakamali ni King Joash. Marami siyang ginawa para sa Panginoon. Pinaayos niya yung templo ni Yahweh. Pero nung namatay si priest Jehoiada, ay sumuko na siya sa faith niya kay Lord. And makikita natin na si Joash, maybe kind of a Christian, where nakasalalay yung faith niya sa ibang tao. And nakasalalay yung faith niya sa leader. Pagkamatay nga ni Jehoiada, ay nagsipa roon ng mga prinsipe ng Huda at nangabigay ang galang sa hari. Nang magkagayon, dininig sila ng hari. Dito sa Bible verse na to, nung namatay si Jehoiada, ay maraming mga tao ang lumapit sa kanya at nagbigay ng mga payo na masasama. At yun nga yung ginawa ni King Joash. Nakalimutan niya yung ginawang mabuti sa kanya ng priest Jehoiada and nakalimutan niya yung mga tinuro sa kanya ng kanyang leader. Nagpa-apekto siya sa mga nakapaligid sa kanya. Nagpa-apekto siya sa mga tao na nagsabi sa kanya na sumuko siya sa relationship na kayo. So, I wanna ask you today, are you a Christian na nakasalalay yung faith mo sa ibang tao? Or are you a Christian na kahit hindi ka nasabihan, kahit nawala yung leader mo, na hindi nakatingin sa'yo, magiging tapat ka pa rin ba sa Panginoon? Na kahit na mawala man yung gumagabay sa'yo, kaya mo pa rin bang maging tapat sa Panginoon? We can learn in this story. We should relate to God by our own. Yes, merong mga pastors, merong mga leaders that will guide you, but you have to work out your own salvation with fear and trembling. Kailangan mo talagang pagsikapan yung faith mo kay Lord. At huwag mong hahayaan na mawala ito. God will reveal Himself only to you. Iba yung pagkakilala ko kay Lord, iba yung pagkakilala mo kay Lord. So hanapin mo yung kung sino talaga siya sa buhay mo. I read in this chapter na pinapatay ni King Joash yung anak ni priest Jehoiada, si Zacharias. And pinagsabihan siya ni Zacharias, pero hindi siya nakinig. At ang ginawa nila kay Zacharias, binato siya hanggang sa mamatay siya. Sabi sa isang Bible verse sa Proverbs na ayaw ni Lord ng isang bagay na may ginawang mabuti sa iyo yung isang tao at papalitan mo ng masama. Kapag may ginawang mabuti sa iyo ang isang tao, palitan mo yun ng mabuti at huwag mong hahayaan na sirain mo yung relasyon mo sa ibang tao. Yun lang po ang aking share for today. God bless. Ate Kate out.